Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, in tip-top shape na si Pinoy WBA at WBO flyweight challenger Milan Melindo, 3 araw bago ang title clash kontra Mexican champion Juan Francisco Estrada. Sa katunayan, light workouts na lamang ang pinagdaraanan ngayon ng kampo ng 25-year-old undefeated fighter dahil wala silang nakikitang problema sa pag-abot sa weight limit na 100 sa official weigh-in sa Biyernes. Nakatutok sa mga kaganapan sa Macau, China, si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang report. Dumating na noong linggo si Filipino World Title Challenger Milan Melindo sa Macau, ang lugar ng pagdarausan ng kanyang world title attempt kontra defending champion Juan Francisco Estrada ng Mexico. Kasamang lumapag sa gambling capital sina trainers Edito Villamor at Michael Domingo at stablemate Genesis Cervania, ang super bantamweight prospect na kapwa nakabilad sa pamosong Venetian Hotel ang pagdarausan din ng kanilang mga laban. Tiniyak ni Melindo na ito na ang pinakamatinding paghahanda sa kanyang fight career na nagsimula noong 2005. Yung preparation ko po is okay na po, is almost matatapos na po yung 3 months na ensayo. For this coming July 26 is weigh-in na po. Yun na po yung hinihintay namin na matapos yung final weigh-in, tapos kainan, tapos ready na. Ang laban ni Melindo at Estrada ay supporting main event ng second pro fight ng two-time Olympic gold medal winner Zhou Ximin ng China, nasasabak naman kontra Jesus Ortega ng Mexico sa isang 6-round non-title match of Gold Part 2 fight card. Hindi na alintana ni Melindo kung siya man ay supporting main event o undercard dahil ang importante ay ang pagkakataon ng sumabak sa world title. Also, siguro po, boxing business is, nandito po tayo sa lugar nila is China, is ang sumusuporta dito is yung China country. Siguro po, kailangan matap yung kanilang boxer kasi this is China. So, kailangan maglaro lang po tayo, wala na po natin yung isipin na sila yung top, tayo hindi, kahit world championship ang laban natin. Kasi po, pag ilagay natin sa isip yan, baka po yung mga tactics natin. May undefeated record na 29 wins at 12 knockouts, sa ilalim na lamang sa light workout ang 25 anyos na si Melindo dahil ramdam na nito na makukuha ang 112-pound flyweight limit bago pa man umalis ng Pilipinas. Mag-aarap naman sina Melindo at Estrada sa isang press conference ngayong Huwebes. Ang First of Gold Part 2 ay gaganapin ngayong Sabado sa Kotay Arena sa loob mismo ng Venetian Hotel. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, TV Sports mula sa Macau. Sa basketball, naging matagumpay ang one-day event ni Miami Heat superstar LeBron James dito sa bansa kahapon. Sa harap ng halos 12,000 fans na nanood sa MOA Arena sa Pasay City, nagpakitang gilas ang 4-time NBA MVP sa exhibition game katapat ang ilang miyembro ng Gilas Pilipinas National Squad. Kakampi ang ilang collegiate stars, ilang slam dunks ang isinagawa ni King James sa laban, bagay na ipinagbunyi ng husto ng mga spectators. Pero sa bandang huli, yumukod ang Team Lebron sa Gilas Quintet sa score na 29-27. Bukod sa exhibition match, nagsagawa rin ng basketball clinic si James kasamang ilang miyembro ng Philippine Under-16 team. Sa billiards, muling pinatunayan ni Pinoy pool master Dennis Robuca Porcolio na isa pa rin siya sa mga dapat katakutan sa world billiard scene. Ito'y matapos na pagharian niya ang US Open One Pocket Championship sa Las Vegas, Nevada noong isang araw. Pinadapa ni Orcolio sa final si Cory Duell ng Amerika 5-3 upang maibulsa ang top prize na $7,500. Umalago agad ng 2-love lead si sa race to 5 finals, pero naitabla rin agad ni Duell sa 2-all ang laban. Muling nagtabla sa 3-all ang score bago winalis ni Orcolio ang huling 2 racks ng championship match. Nauna rito, tinalo rin ni Orcolio sa Duell 5-love sa hot seat final. Bukod kay Orcolio, ang iba pang mga Pinoy Hue artists na lumahok sa torneo ay sina Carlos Biado, Francisco Django Bustamante, Jose Amang Parica, Warren Quiamco at Santos Sambahon. At
yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.